Hello guys, welcome back sa Usapang Kanto with One Talk PH. So ito na ang pinakamainit na balita nating nasaga po ngayong araw mga kapatid. Nako, umiral na naman mga kababayan itong katraydoran ni Robin Padilla sa kanyang mga kasamahan. Talaga naman no. At ito na nga mga kapatid, no. Harap-harapan pong pinamuka ni Robin Padilla kay Marcoleta na mas gusto pa niya no ang pamumuno ni Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee kumpara sa leadership ni Marcoleta noon. Hindi na nadala itong si Robin ha. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po pala sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So eto na nga mga kababayan, ang balita galing sa Inquirer. No, sabi dito, Senator Robin Padilla added his voice of support for Senate President pro tempore Panfilo Lacson, no, impending return as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee tasked to prove the anomalies in flood control projects. Nako mga kabatid. No, parang sinampal ng harap-harapan ni Padilla itong si Marcoleta mga kababayan sa pamamagitan nitong kanyang statement na kung saan mga kabatid mas gusto niya si Lacson kumpara kay Marcoleta. And alam naman natin mga kabatid na talagang napakainit po ngayon ang banggaan ni Lacson at Marcoleta. Tapos eto si Robin Padilla mga kababayan, dinagdagan pa ang sakit ng ulo ni Marcoleta. Eto sabi ni Padilla dito mga kabatid, mainam po ngayon at bumalik na si Senator Panfilo Lacson para mamuno. Dito pa lang mga kababayan, sa linyang ito talagang pabor na pabor siya kay Lacson mga kabatid. Pero kagrupo niya si Marcoleta, sabi pa niya, magpasalamat na rin po tayo at siya ang muling tagapangulo ng komite ng Blue Ribbon mula sa majority block. Magpasalamat pa daw mga kababayan, magpasalamat daw po tayo, sabi ni Padilla. Pero mga kababayan, hindi man lang niya binigyan ng kaunting konsiderasyon ang saloobin ni Marcoleta noong sabihin niya ang mga bagay na ito. And I'm sure mga kabatid, talagang siguro nahilaw si Marcoleta dito mga kababayan, Piruin mo, kakampi mo, iisang grupo kayo tapos yung kabilang grupo, yung sinuportahan mo. Di ba? Anong klaseng katraydoran yan, Robin? Imbes na tulungan mo si Marcoleta na makabalik bilang chairperson ng Blue Ribbon, sinuportahan mo naman si Lacson. Diba? Sabi pa niya dito mga kababayan, kesa po sa ibang mga senador na batid natin at lantaran ang kulay politika. Hindi lang niya ininsulto mga kababayan, itong si Marcoleta. Pinaringgan pa talaga niya mga kapatid. Kasi alam naman natin mga kababayan, na itong tawag nito, itong Duterte block dyan sa Senado, which is ito yung minority block ngayon, talagang mahilig mamulitika. Ngayon, pinaringgan pa niya mga kababayan si Marcoleta. Ininsulto na niya, pinaringgan pa niya mga kapatid na mahilig daw mamulitika. Diba? Biruin nyo yan mga kabatid kung gaano ka-traidor itong si Robin. Well, mga kababayan, likas na po kay Robin Padilla ang pagiging traidor. And this is not the first time mga kabatid na ginawa ito ni Robin Padilla. Kung matatandaan nyo, last May election mga kababayan, last May election po, ginawa din po ito ni Robin na kung saan talagang pinagtulungan siya mga kabatid ng kanyang kagrupo sa PDP Laban. Sino ba naman kasi matutuwa sa inyo mga kapatid, Kung ang leader or presidente ng inyong tawag doon partido, mas inuna pang inendorso yung mga senador na nasa linya ni President Marcos kumpara sa i-endorso niya yung kanilang mga senador na naghihingalo. Di ba? Noong nakaraang election mga kapatid,
imbes na i-endorso niya yung Duterte, no? Sila Philip Salvador, sila Jimmy Bundok. Oh, anong ginawa ni Padilla mga kababayan? Inendorso niya sila Gringo Hunasan. At yung iba pang mga senador na ka-line up mga kabatid ni PBBM. Di ba? Sino bang matutuwa sa iyo niyan? Oh, meron kang ginagampanan ng tungkulin sa partido nyo, pero yung mga nasa labas ng partido nyo, ang inuuna mo. At ang mas worst pa dun mga kababayan, yung kalaban pa ng partido nila, yung kanyang inendorso. Oh, isa pa si Sara, no? Inendorso si Aimee, si Villar. Hmm. Di ba mga kapatid? Talagang napakatanga nitong ni Robin Padilla. And eto mga kababayan, tingnan nyo to dito. Ito ang rason, no? Kasi binasa natin yung buong article. Putol kasi to eh. Binasa natin dito mga kababayan, yung buong article at dito nga mga kabatid, pinahayag dito ang rason ni Robin Padilla, no, kung bakit niya binoto or bakit niya sinusuportahan itong si Lacson. Sabi dito mga kababayan, Padilla conceded the 9-man minority bloc lacks the authority to reinstate Senator Rodante Marcoleta to his previous chairmanship of the committee. Yun naman pala mga kababayan. Kaya pala sumakabilang bakod itong si Padilla mga kabatid dahil nakikita pala ni Padilla kasi na sila dyan sa minority bloc walang kakayanan, no, na ibalik si Marcoleta bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Kasi nga mga kababayan, no, kung titignan natin, ang botohan kasi diyan sa Senado mga kapatid or ang laro diyan sa Senado is numbers game. 'Di ba? Ilan lang sila sa minority mga kapatid? 9 lang po sila. Oh, dahil hindi po sumama sa kanila itong dalawang magkapatid na tawag nito, itong dalawang magkapatid na Villar yata. Oh. Kaya hindi ako sure parang hindi kasi nila kasama ito sa minority. Oh. Kumbaga, behind talaga sila mga kababayan kumpara dito sa majority block. And siguro mga kapatid, ito tansya ko lang to mga kababayan analyzation ko lang to. Kaya siguro, nagpapahiwatig na itong si Padilla ng kanyang suporta kay Lacson dahil nakikita na rin kasi siguro ni Padilla mga kababayan na hindi rin magtatagal itong mga kasamahan nila dyan sa minority block ay unti-unti na ring malalagas. Oh. Tandaan nyo mga kapatid, meron pong balita na lumabas na bago matapos itong 2025 or unang buwan ng 2026 ay isi-serve na nga po ang warrant nitong nila Bato de la Rosa at ni Bongo. Oh, yung siyam, magiging na lang 7 mga kababayan pag nagkataon. Oh, diyan pa lang mga kapatid, medyo problemado na si Robin dahil yung dalawang yan po yung kadikit ni Padilla diyan sa Senado. No? Talagang may malalim na ugnayan diyan si Padilla kay Bato at kay Bongo. Tapos ngayon, anong mangyayari sa kanila kung isi-serve ang warrant ni Bongo at ni Bato na galing sa ICC? O, di talagang no? Pilay na po ang Duterte Block diyan ngayon sa Senado. At eto pa, mga kababayan, no? Hindi rin malabo mga kabatid, no, na makulong itong si Jinggoy at si Joel Villanueva. Oh. So, mababawasan na naman ng dalawa mga kababayan. No, yung 7 magiging 5 na lang. 'Di ba? Biruin nyo 'yan mga kapatid. Napakalaking talaga. Problema ito para sa Duterte Block mga kababayan diyan sa Senado dahil sigurado, no, this coming next year ay magkanda lagas-lagas na sila diyan. Nako po. So ngayon mga kababayan, ang pinaka-aasahan na lang ni Padilla ay itong si Marcoleta at itong si Cayetano. Ang problema mga kabatid, no, hindi po kayang habulin ng utak ni Padilla ang laman ng utak ni Marcoleta at ni Cayetano. Sa madaling sabi mga kababayan, hindi siya makasabay, no, sa laro ni Marcoleta at ni Cayetano at talagang magmumukha siyang tanga. Oh.
Kasi itong si Marcoleta, abogado, si Cayetano, abogado din, no? Mga tusong abogado 'yan. O ngayon si Padilla, sino ba si Padilla? Hmm, 'di ba? Ano ba ang tawag nito? Ano ba ang title ni Padilla? Eh, yung title niya bilang senador mga kababayan, kuwan lang 'yan, disenyo lang 'yan, 'no? Palamuti lang 'yan sa kanyang pagkatao. Pero kung titignan natin mabuti, wala naman talaga mga kapatid, wala sa kanya yung characteristic ng isang senador. Oo, siguro sabihin natin mukbangers puwede pa. Oo, mukbangers mga kapatid at beautician. Oo, kasi 'di ba sa Senado puro mukbang ang ginagawa ni Padilla tuwing may hearing. Oo, sa pagiging beautician naman yung pagiging mahilig niyang magsuklay ng kanyang bigote, yun pasok siya dun. Beautician, pasensya na kayo ako medyo maingay mga kababayan, kasi wala kasi tayo sa kwarto, nandito po tayo sa sala. Pero ganun pa man mga kababayan talaga naman itong si Robin. Oo. And imposible mga kapatid imposible pong makasundo pa ni Robin itong si Marcoleta, or pagkatiwalaan pa siya ni Marcoleta kung sakaling mawala na itong sila Jinggoy, Joel, Bongo at Bato. No, imposibleng pagkatiwalaan siya dahil dito pa lang ngayon sa ginagawa niya mga kababayan, na kung saan mas pinapaboran niya si Lacson kumpara kay Marcoleta, wala ng tiwala si Marcoleta sa kanya. 'Di ba? Talaga itong si Robin kasi hindi nag-iisip bawat galaw niya, 'no? Napaka-insensitive niya na klaseng senador or klaseng tao mga kababayan. Nagbibigay siya ng kanyang mga ganitong statement sa media, 'no, nang hindi man lang niya kinokonsidera ang saloobin ni Rodante Marcoleta. Oh, tuloy mga kapatid nagmumukhang tanga si Marcoleta ngayon. Biruin mo kagrupo mo mas suportado pa yung ibang tao. Inang Robin 'to, tanga-tanga talaga. Ay naku. Anyway mga kapatid 'yan lang muna para sa bidyong ito mga kababayan. Natawa lang talaga ako nung mabasa ko 'tong article na ito ng Inquirer.net dahil 'di ba, talagang tarantado minuminuto 'tong si Robin Imbes na suportahan itong si Marcoleta na kung saan, talagang talon-talo sa kanyang argumento kay Lacson, 'no, mas sinusuportahan pa talaga niya si Ping Lacson, 'di ba? Tuloy si Marcoleta mga kababayan nagmumukhang tanga na lang talaga. Siguro sabi ni Marcoleta "Tang-inang Duterte Black na ito." Nasira tuloy yung magandang reputasyon ko. 'Di ba? Labo-labo mga kababayan. Anyway guys, kung nagustuhan niyo po ang ating episode ngayon, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video at mag-comment na rin kayo diyan mga kapatid sa inyong mga opinyon patungkol sa ating tinalakay ngayon sa videong ito. Hanggang dito na lang. Adios.